Sa palasyo ng Barbanya, ang hari at ang reyna ay nag-uusap tungkol sa kalagayan ng kanilang anak na si Don Pedro, na naglalakbay upang hanapin ang ibong Adarna. Anak, mag-ingat ka sa iyong paglalakbay. Alam kong hindi madali ang iyong misyon. Ngunit wala nang ibang magagawa kundi ikaw. O anak ko, huwag mong pabayaan ang iyong kalusugan. Mahalaga ang misyon mo. Ngunit higit na mahalaga ang iyong kaligtasan. Huwag kayo mag-alala, ama at ina. Wala akong duda na magtatagumpay ako. Sino ba ang makakagawa ng ganito mismo kundi ako? Ako ang pinakamagaling sa lahat ng anak nyo. At walang pagsubok na hindi ko kayang lagpasan. Huwag kayong mag-alala, magiging madali lang ito para sa akin. Hindi ito biro. Mag-ingat ka at huwag maging padalos-dalos. Huwag po kayong mag-alala. Lahat ng mga pagsubok kaya ko. Hindi ko kailangan ng tulong at sigurado akong makakamtam ko ang ibong Adarna sa lalong madaling panahon. Paalam po. Lumabas si Don Pedro at nagsimula ng kanyang paglalakbay, puno ng tiwala sa sarili at mayabang na tinatahak ang landas. Si Don Pedro ay naglalakbay sa isang madilim at malupit na kagubatan. Nakararanas siya ng mga pagsubok, ngunit sa bawat hakbang patuloy ang kanyang yabang at hindi pinapansin ang mga hirap. Ang mga ito ay mga simpleng pagsubok lamang. Hindi ako magtatagal dito. Iba ako. Hindi ako tulad ng mga karaniwang tao na natatakot sa mga gantong lugar. Kailangan ko lamang magpatuloy at tapusin ang misyon na ito para mapatunayan ko na ako ang pinakamagaling sa lahat ng anak ng hari. Pagkatapos ng matinding paglalakbay, nakatagpo si Don Pedro ng isang matandang leproso. O binata, ikaw ba'y naglalakbay patungo sa naghahanap ng ibong Adarna? Oo, matanda. Alam ko na kung saan ko matatagpuan at walang makakapigil sa akin, kundi dahil sa aking lakas at katalinuhan. Malamang hindi na matutuloy ang misyon na ito. Malas lamang ng ibong Adarna na ako ang makakahanap sa kanya. Huwag mong maliliitin ang lakas ng kalikasan, binata. Ang ibong Adarna ay mahirap hulihin at ang bundok ng Tarbur ay puno ng mga pagsubok, hindi basta-basta. Sinabi mo pa na sa aking mga kamay na ang tagumpay na ito. Hindi ko kailangan ng payo mula sa isang matanda. Ako na lang ang bahala, matanda. Mag-ingat ka na lang sa iyong sarili. Buhay, paaram na. Hindi pinansin ni Don Pedro ang babala ng matandang leproso at nagpatuloy sa kanyang landas, determinado at tiwala na hindi siya matatalo. Habang ang araw ay lumubog at ang gabi ay sumisikat, si Don Pedro ay pagpatuloy sa kanyang landas. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis, puno ng tiwala sa sarili at hindi alintana ang pagsubok na dumarating. Wala na atang makakapigil sa akin, sa aking pagdating. Ang lahat ay magtataas ng kanilang mga kamay. Sa galak, lahat ay magpapakumbaba at sasabihin, ako ang pinakadakila na anak ng naging hari. Wala akong kalaban-laban. Ako ang hari ng lahat ng misyon. Nagsimula ng magningning ang mga bituin at ang hangin ay naging malamig. Ngunit hindi alintana kay Don Pedro ang lahat na iyon. Patuloy siya sa kanyang misyon, tiwala at mayabang na natutukoy ang tagumpay. Si Don Pedro ay patuloy na naglalakbay sa bundok ng Tabor upang mahuli ang ibong Adarna. Matapos ang mga pagsubok at pagod, narating niya ang tuktok ng bundok. Wala na makakapigil sa akin pagkatapos ng lahat ng hirap at pagod. Mahahanap ko na rin ang ibong Adarna. Ako na ang pinakamagaling at walang ibang makakatalo sa aking tapang at katalinuhan.
Biglang naramdaman ni Don Pedro ang isang matinding panginginig ng katawan. Ang kanyang buong katawan ay nagsimulang magbago at naging matigas. Unting-unting nagiging bato. Hindi siya makakilos at ang kanyang galit ay nauurong sa takot. Ang kanyang katawan ay naging ganap na bato at ang kanyang mga mata ay nakapako sa ibabaw ng bundok ng Tabor. Ang ibong Adarna, matapos ang pagbawas ng dumi, ay lumipad at iniwan si Don Pedro sa kalagayan ng pagiging isang estatwa.